araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, ika-13 ng Pebrero taong 2026. Sa kasalukuyan po patuloy pa rin ang pag-iral ng mga weather system sa ating bansa na kung saan nga po nagdudulot dito ng maulap na paborin at mga kalat-kalat na pagulan lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na kung saan nagdadala ng mga localized thunderstorm itong mga weather system sa ating bansa. Nariyan pa rin ang hanging amihan or northeast monsoon at yung easterlies, isang mainit na panahon na nanggagaling sa dagat Pasipiko na kung saan itong dalawang weather system ito nagkakaroon ng pagsasalubong dito sa may area ng southern portion ng Luzon and then northern portion ng Visayas na kung saan nagdudulot ito ng maulap na paborin at mga kalat-kalat na pag-ulan na kung saan tinatawag natin itong shear line. Samantala, bukod nga rito sa tatlong weather system na patuloy na umiiral sa ating bansa, nariyan pa rin po ang low pressure area na ating patuloy na monitor dito sa may silangang bahagi ng Mindanao na kung saan nga po sa kasalukuyan ay bahagyan na nga po ito pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at huling namataan dito na po sa may area ng Tawi-Tawi at Sulu. Ito ang siyang magdudulot ng mga localized thunderstorm at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalong na pagsapit ng hapon at gabi. At bukod nga rito sa low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong panibagong low pressure area na nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa may kanlurang bahagi ng Palawan na kung saan nasa labas naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit nagdadala ito ng mga localized thunderstorm na siyang nagdudulot ng mga pagtaas ng araw dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan. Kaya po iba yung pag-iingat po ang ating mga kababayang mga isda na nais maglayag dito sa area. So mataas pa rin ang inaasahan natin mga pag-araw dulot nitong mga localized thunderstorm. Kaya iba yung pag-iingat po mga kababayan. Samantala, para naman sa magiging track nitong dalawang low pressure area, nakikita nga po natin sa pinaka-tropical cyclone threat potential pagdating ng Pebrero 11 hanggang Pebrero 17, nakikita natin na dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan, may posibleng mabuo na kung saan nga po sa kasalukuyan nga po atin nang namamataan dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan na nagkakaroon ng sirkulasyon o sinyalis ng pagbuo ng masamang panahon at itong nasa may kanluran naman po ng Zamboanga Peninsula at inaasahan din natin na posibleng tumawid lang ito ng Palawan o papalabas ng ating bansa. At sa kabutihan nga po ay mababa ang tsansa na maging ganap na bagyo itong dalawang low pressure area na ating namamataan dito sa may area ng Tawi-Tawi at Sulu na kung saan posibleng nga lang po itong dumaan dito sa may Palawan na hindi natin namamalayan. Ngunit ito ay magdadala ng maulap na papurin at mga localized thunderstorm po. Kaya naman po iba yung pag-iingat pa rin po ating mga kababayan dahil po sa mga biglaang buhos na malalakas na pag-ulan na dulot nitong nasabing masamang panahon na kung saan posible pa rin ang mga localized flooding sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mabubundok na lugar. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon dito sa Luzon, inaasahan pa rin po natin makakaranas pa rin ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa area ng Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Dulot pa nga rin po yan ng epekto ng hanging amihan at ng shear line. At sa mga nalalabing bahagi ng Luzon ay inaasahan din natin makakaranas ng improving weather at mababa ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Lawag, Ayaw, Abra, Ilocos Sur, Alicos Norte, La Union, Pangasinan at Zambales, kabilang dito sa may area ng Bataan. Ang inaasahan natin makakaranas ng improving weather system. At dito na rin sa area ng Cavite, Laguna at Batangas, kung saan inaasahan din natin ang improving weather ngayong araw.
dito sa labing bahagi ng Luzon, dito sa area ng Mimaropa, sa lugar ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque ay nasa din natin ang bahagyang maliwalas na panahon na sinasama ng mga localized thunderstorm. Para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Visayas ay inasampay natin na mataas pa rin ang posibilidad ng mga pag-ulan dito sa may area ng Samar, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. Dulot pa nga rin po yan ang pagtatagpo ng dalawang weather system na kung saan dito ang tinatawag natin ang shear line. At sa mga nalalabing bahagi ng Visayas ay inaasahan din natin ang improving weather sa umaga kung saan mataas din ang posibilidad ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi dito sa area ng Iloilo, Capiz, Aklan at Antique. Kabilang dito sa area ng Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, and then Siquijor. Makakaranas ng mga localized thunderstorm o mga biglaang buhos ng mga pagulan. Ngunit hindi ibig sabihin po nito ay makakaranas ng localized thunderstorm ay hindi na po tayo makakaranas ng maliwalas na panahon. Kung saan makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga at pagsapit ng hapon at gabi, doon po tumataas ang mga inaasahan natin ng mga localized thunderstorm po, mga kalkilag ng pagulan. Kaya po iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil sa mga banta pa rin ng mga pag-ulan na siyang magdudulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa sa mga bundok na lugar. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Mindanao ay inasampay natin mataas pa rin ang tsansa dito sa area ng Dinagat Island, Surigao del Norte at Agusan del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur at kabilang dito sa Maya, Davao del Sur, and then Compostela Valley, Davao Oriental. Lulot pa rin po yan ng mga cloud cluster na galing dito sa may hangin easterlies o yung mainit at temperatura na siyang nagdulot dito sa area ng nasabi nating lugar na maulap na pagulan at mga kalat-kalat na pagulan. So, ngayong umaga po yan. So, pag sapit naman ng hapon at gabi, nasa natin na bahagyang hihina ang epekto nitong mga cloud cluster. So, bahagya naman po yan dito naman po pagsapit ng hapon at gabi dito sa may Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ang mga karanas ng mga localized thunderstorm. So, magta-transition po yan. So, pagsapit dito sa hapon naman, dito sa may kanluran naman po yan, makakaranas ng mga localized thunderstorm, kabilang dito sa may area ng Palawan. Na siyang inaasahan din natin makakaranas din ng maulap na papurin at mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. So pag ngayong umaga ay makakaranas pa rin po ng maaliwalas na panahon at pagsapit ng hapon at gabi mas mataas na po ang posibilidad ng mga kalat-kalat na pagulan at maulap na papurin dito sa may kanluwang bahagi ng Mindanao, kabilang dito sa may Palawan. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon dito sa kakagatan ay inaasahan din natin ng magiging improving na. So wala po tayo nakataas na with gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa may Hilagang Luzon at Silangang Luzon na kung saan inaasahan din natin ang matataas pa rin ng mga pag-alon na kung saan umaabot pa rin sa 2.1 hanggang 3 meters ang taas ng mga pag-alon. So mapanganib pa rin po sa mga kababayan natin na may mga maliliit na sasakyang pandagat. So iba yung pag-iingat pa rin po. At samantala sa mga lalawing bahagi ng ating bansa o sa ating mga lalawing seaboard ay inasin din natin ang slight to moderate ang magiging lagay ng ating panahon sa ating karagatan. So ayan nga po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw. Iba yung pag-iingat na lang po at paghahanda upang makaiwas po tayo sa malubhang epekto at sa mga kapahamakan na dulot nitong mga weather system. Maraming salamat sa inyong pagtuto and God bless us all guys. At huwag kalimutang patuloy na antabayan ang mga susunod nating ulat panahon. Thank you. Bye-bye.